Sublingual veins. Observation of the tongue should always include observation of veins under the tongue. So napakalaga po na lagi natin titingnan yung ilalim ng dila. Under normal circumstances, the veins are not distended, not dark, and one can barely see their outlines. Although a purple color of the veins under the tongue is clinically very significant, other abnormalities may also be observed, such as, for example, the veins being distended and shiny. Yun. Kailangan po natin tingnan pati yung color. When the veins under the tongue are purple, it indicates there is stages of blood stasis. The sublingual veins, therefore, become purple before the rest of the tongue. A purple color of the veins under the tongue gives an early indication of blood stasis, particularly in the upper and middle burner. So yun po yung sublingual veins. Pag nakita po natin na meron na pong purple color doon, nagsisimula na po yung disease. In modern China, doctors also correlate the appearance of the sublingual veins with modern disease such as hypertension and arteriosclerosis. Yung sa puso pa, nasakit sa puso. So, ang ibig sabihin po ng distended ay Qi deficiency. Pag distended po yung sublingual veins at may dark color, ibig sabihin po nito ay blood stasis. So, early indication of blood stasis in upper burner, lungs, heart, but also in the liver. So, pag nakita na po natin yung sublingual veins na may mga distended. So, pag ulitin po natin, pag distended na wala pang siyang color, Qi deficiency na po yun. Pag may dark na, ay may blood stasis na. Pag tutin po yung distended vein, manipis lang, yung deficiency. Pero pag namamaganap po, swollen, white and sticky, dampness, and stasis of blood, o may B syndrome po siya. Ayun po. Reddish, shiny, damp heat po. Reddish kasi basta't lagi po natin i-correlate pag red is heat. Pag yellowish po, turbid, dampness, steaming upwards. Pag white, slippery, cold, dampness. Pag dark, dry veins, severe yin deficiency na po yun. May kasamang empty heat. Yan. So, ang normal sublingual veins po, ayan sa ating drawing, dapat po hindi siya namamaga, walang color na red or purple. So, pinkish po siya. Then, ito pong sublingual veins na to, makikita natin may mga purple na yan, purple color. Dark na siya. So, ito pong sublingual veins slightly dark. Hindi pa lang matindi. Slightly pa lang. Ito naman, sublingual veins na dark na siya at unti-unti nang distended. Ayan po, parang namamagamaga. Ito, sublingual veins, very dark. Sa left side po. Ayun. Distended na rin siya. Ito, yellowish shiny, sublingual veins. So, ibig sabihin po ay may damp heat. Ito naman, very slight purple sublingual veins sa right side. Right side po, nagsisimula na siya. So, may stasis na rin po, Okay. Ito, mas malaking sublingual veins po, distended, parang namagamaga na siya, lalo pa ito. Ayan po, Sublingual veins in relation to modern disease. So, pag nakita po natin sa ilalim ng dila ay dark purple vein, sabihin po nito ay may blood stasis sa puso or sa baga. So, in some cases, it can indicate hardening of arteries in the brain. Pwede na pong tumitigas daw yung mga arteries papunta yun sa brain. Pag nakita naman po natin ay distended, dark and crooked veins, parang namamaga po ibig sabihin po nito may paninigas na yung mga arteries. Meron maaaring high blood pressure. So kung yung veins po ay stick out na, yung parang na earthworm,
So, ibig sabihin po nito, the disease is severe. Malala. Malala na siya. Karaniwan po nakikita to sa mga yung mga na-stroke na matatagal na. Ganun po yung pasyente ko eh. Dark nodules on vein, pag may nakikita kayong dark. So, pwedeng small nodules like rice or wet grains. Nagsasabi po ito na may pagtigas na rin yung mga arteries sa puso. Meron siyang pwedeng magka-heart disease. May heart disease na siya.